nag-enjoy sa SONA, siguro, sabi ko nga sa inyo, ayon sa ating source, nag-check-in sila sa mga hotel, nakipag-tsaka ng mga buhatang ka ng ina sa kanilang mga Jubetsky o whatever, samantalang kayong mga kapalangga ko na hindi kayo nabigyan ng abiso. Okay? Ng abiso o ng pahibalo, ng warning na mayroong parating na malaking bagyo. At dapat yan ay nakaantabay ang mga rescue operation. Di ba? So ngayon, kung nakaantabay ang rescue operation, malilesen yung mga aksidente o mga mamamatay nating mga kababayan. Pero dahil abala sila sa pag-control sa video, yan yung task force nila na pinagtutukan at nataranta sila. Kaya po ngayon, kayong mga kababayan ko, ay biktima nitong isang malaking sakuna na nangyayari sa ating bayan. Ang sabi nga ng anak ni Bangag, na Bangag din, na si Sandro, pathetic daw o hindi nila i-dignify itong pulburon video. Bakit sila, sabi ko nga, press con, panakot, suppression, whatever, gusto nila kayong takutin na sa bawat mag-share ng video na nai-release ko, ay kayo ikukulong o pananagutin. Huwag kayong matakot. Dahil hindi mangyayaring makukulong kayo. Dahil ako ang nagpasimuno ng video na yon. Huwag kayo pasisindak sa mga ito. Ang pag-uusapan natin, itong NDRRMC o National Risk Reduction and Management Council, na ano ang ginawa ng mga ito. Ang trabaho nila dapat sa pakikipag-ugnayan ng Jutang Ginemis, na DILG, NBI, lahat yan sila. Sabi ko, interconnected yan. Kung para sa bayan, turuan kayo kung paano maging prepare dito sa parating na delubyo para maiwasan ang mga casualties, para maiwasan ang mga buntis, mga bata na walang kamalay-malay, di ba, na biktima nitong delubyo na ito, mailikas man lang sana kayo. Pero ang pinagkabalan po nila ay hindi flood control kasi wala namang flood control. Kasi kung may flood control, bakit kayo binaha? Sige nga, kayo mga supporter ng budol. Kayo na nagmamarkos-markos. Kayo na nagtatanggol ng mga trolls, nagtatanggol kayo sa sindikato. Tama ba? Ang salitang flood control. Flood ba? To control the flood. Bakit binabaha kayo? Kung itong hinayupak na presidente ninyo ay totoo ang kanyang sinasabi, bakit napakabagal ng responde ng mga rescue sa inyong mga barangay? Kailangan nyo pang mag-text. May mga nababasa ako nagmamakaawa na nagtitext sa kanilang mga kamag-anak, tumawag sa ahensya ng gobyerno na iligtas sila. Hindi mo na kailangan mag-text na magmamakaawa ka kung bawat barangay ay prepared. Kung bawat barangay ay may flood control o bawat area, not really bawat barangay, ay may flood control sa sinasabi nitong Jutang Ginemis nyong Bangag sa kasisinghot. Kayong mga dugyot na nagpapaniwala kay Bangag, now, okay, na nakaranas ng ganitong klaseng pagbaha at maari ang inyong mga pamilya ay nasugatan, natalisod, na kuryente, na tsugi. Now, kayo magsabi, eto bang bangag na gobyernong ito ay kailangan pang magpatuloy? Hindi. Kasi kung may 5,500 na flood controls, hindi nyo mararanasan sa kabuong Metro Manila etong nararanasan nyo ngayon. Kita nyo kung anong istorbo, kung anong perwisyo ang ginawa sa inyo ng bangag na gobyernong ito. Asaan ang 5,500? At they're spending billions of billions ng pera ng bayan. Di ba? Wala ka makikita. May mga nagre-rescue, di ba? Tapos ang mga gunggong, hahanapin si Inday Sara. Bakit si Inday Sara ang hinahanap nyo? Nandyan, abala ang kanyang opisina sa paghatid ng mga relief goods na walang nakalagay na pangalan niya o mukha niya, kundi tanging OVP lang. Pero si Romualdez at ang bangag na ito, yung mga pagmumukha nila nakalagay doon sa flood control. At bakit si Inday Sara ang hanapin nyo?
Si Inday Sara ba ang presidente, mga hunghang? Si Marcos Jr. nag-meeting-meeting dyan sa NDRRMC na yan, okay, sa National Disaster Team na yan. Ngayon ka palang magmi-meeting, buha ka ng Genemes, mga kababayan, kung kailan nanlubog na sa baha, kung kailan may nangamatay na. Ngayon ka palang magmi-meeting, gamitin niyo yung utak ninyo. Binaggagago kayo ni Pulburon, Kuting. Ngayon ka pa lang, 4 na araw, 5 araw, o 1 linggo, alam na ng Pag-asa na may darating na bagyo. Ngayon ka pa lang magmi-meeting. Kung hindi ka ba naman adiktador, sabi ni Palangga. Aanhin mo ang damo kung patay na ang kabayo, sabi ni Arcelia Sinea, ang pinagkaabalahan task force tenga, sabi ni Sandra Gombok Palangga, yan, ng hakbang na maisog ka nila. Hindi maganda ugaga sa pagtahi-tahi ng kasinungalingan. Eksakto. Di nyo kasi binasa yung fine print flood control projects except sa mga lugar na palaging binabaha, sabi ni Lester. Mga bangag nga. Okay? Pinagkabalaan yung tenga. Pinagkabalahan nila kung paano nila kontrolin tayong lahat at kontrolin yung video na hindi malaman ng buong Pilipinas na may isang bangag na presidente. Yan ang pinagkabalahan ng mga yawa. Alright? Okay. Ngayon, really. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa nila ngayon? Wala. Kasi hindi nila pinaghandaan para iligtas ang inyong buhay. 'Di ba? Wala silang pakialam sa inyo. Wala pakialam si Marcos Jr. sa inyo. Ang dami na nga namatay. Okay? Ang sabi nga dito ay nahigitan pa nga itong bagyong Undoy. Yung bagyong Undoy noong 2009 na ang dami na nangamatay ay nahigitan ng Karina. Okay? At ngayon, by the way, panawagan ko sa inyo, sa lahat ng mga nanonood sa akin, wag na wag kayong mag-donate ng pera sa GMA, sa ABS, sa News 5, sa lahat sa kanila. Kasi nanginglikom na naman sila ng pera ngayon. Wag na wag kayong magbigay. Kasi gagamitin na naman nila kahit sa mga ahensya ng gobyerno ang itong disaster na naranasan ng ating bayan para manglimos sa inyo. At hindi yan makakarating ng buo. I'm telling you. Yan ay napag-usapan dati, yung hearing sa ABS-CBN, sa franchise nila, na yung mga limos, yung mga nasa lata, hindi nakarating. Wag na wag po kayong mag-donate. Kasi kung gusto nilang tumulong, ang dami nilang pera. Diba? Bakit manghingi sa mga OFW? Sige nga. Bakit? Kung gusto nyo, mag-donate na lang kayo doon sa mga kamag-anak ninyo, mga kakilala ninyo, diba? O sa mga barangay, o ate, magpadala ako ng 10,000 pesos dyan. Ganyan, gamit ang SendWave app. Okay? Ito, bumili ka ng ganyan, ibigay mo sa mga kapitbahay. Wag na wag kang mag-donate, mga palangga, sa itong mainstream media na ito. Dahil ito ay kasabwat ng mga ahensya ng kasabwat ng mga bangag. Wag na wag. Ang yumama na mga buwakan ng ina yan dahil sa inyong mga OFW. Wag na wag kayong magbigay kahit isang piso. Alright? Okay. Ngayon, mga kababayan, mayayaman na yung mga oligarkiya na yan, sabi ni Nelson Sanchez. Sinaya ng bagong admin ang pinaghirapan ni Duterte na linisin ang korupsyon. Alright. Marami na naman silang makurakot. Okay? Ano naman kung nakabatak Ano naman kung batak kung batak si BBM. Ano naman? Gusto nyo? Ano naman daw kung nakasinghot si Marcos Jr.? Okay. Yeah, I think that's sarcasm. Alright? So ngayon, mga kababayan, talagang kayo ay ipapahamak dito. Ipapahamak kayo. Imagine niyo yung mga trolls o mga dugyot ni Lisa ng bagag ito. Nung nagkaroon ng baha sa China, tuwang-tuwa sila. Kinarma daw yung China. Diba? Yan yung mga pakalat nila. Buti nga sa China, binaha. Ngayon, binaha tayo. So, kinarma din tayo?
Kinarma din tayo dahil sa bangag yung presidente. Ganun po kapulpul mag-isip ang mga trolls o bangag na kampon ni Lisa Tanas at ng kanyang mafyang gobyerno. Wag na wag, ulit-ulitin ko mga kababayan, wag na wag kayong magbigay. Okay? Sabi ni Maki Palad, tama Marika sa SMS sa KOJC members. Okay? Watching from Indonesia. Bangag ang pamilyang Marcos and friends, sabi ni Universe. Alright? Okay. Ano? Pang Starbucks lang? 5,500 na flood control ni Bangag. Yes. O, nasaan na yung EDCA? O, yeah, that's good. Diba? The reason, kaya merong mga EDCA sites, imagine mo yung unang salvo pa lang nung umupo si Bangag Jr. Ang EDCA sites daw ay nandyan sa Pilipinas para tulungan tayo, para tulungan ang EDCA sites na, ang EDCA namin, okay, EDCA, okay, naming mga Amerikano, kaya nandyan sa Pilipinas para tulungan kayo para sa mga ganitong klaseng kalamidad, para sa ganitong mga disaster. May nakita ba kayo? Oh, may nakita ba kayo, mga kababayan? Oo, ang dami talagang trolls, mga palaga, mga pakana, lahat yan ni Lisa Tanas. Grabe na talaga, sabi ni Maribik Tajama, kawawa na itong ating bayan na disgrasya na sa mga baha. Eh nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo ngayon, nararamdaman nyo ngayon na kayo ay nagsasakripisyo, whether you like me or not, nagalit kayo, pero nakikita nyo mga kababayan kung ano ang pinagkaabalahan ng bangag na gobyernong ito. Baha, binaha na kayo. Sabi ko nga, maaari niyo mga kamag-anak ay na diskaril dahil sa ano na ito, dahil sa dilubyo na ito. Pero one day ago, ito nga bagong Pilipinas ni Bangag Jr., talagang walang ginawa kundi imbestigahan daw ang nagpakalat ng sabi nila peking video ni Bangag. Peking video, oh really? Peke daw. Sige nga, kaya nga sina-challenge ko itong bangag niyong presidente, the only solution para mapasinungalingan ng bangag na ito ay magpulburon test siya. Hair follicle, pulburon test. End of story. Pero bakit ayaw ni bangag magpapulburon test? Bakit? Kasi patuloy na sumisingot at dumudugo ang ilong habang siya ay kinukutsara ang pulburon. Huwag kang magsisinungaling bangag dahil ikaw ay bangag na bangag na bangag. Huwag mong pinagluloko. Kayong mga kiss-ass, kayo, ikaw, Abalos, na ngumingiwi din, kayong mga tagapagtanggol ng bangag na presidenteng ito, ang laki ng kasalanan niyo sa bayan dahil alam nyo na dorogista, bangag, pulburoni, si Marcos Jr. Alam ni Senator Amy Marcos, bakit Senator Amy ayaw mo magsalita ngayon? Hindi ba hinahanap mo ang video for 2 years? It just so happened na unahan ka namin ng aking mga angels. Itodo na natin to. Hinahanap ni Senator Amy ang pulburon video na yan for 2 years. Kasi para gamitin niya sa kanyang kapatid para hawakan niya sa leeg at kay Lisa Tanas. Kaya lang naunahan ko, Senator Amy, magsalita ka kung mahal mo ang Pilipinas, which is I doubt it. Diba? Hinahanap mo yung pulburon video na yan. Okay? Inilako yan sa'yo, yung video na yan. Pero ayon sa aking source, ay ayaw mong bilhin nung time na yon. Nilako daw yan eh. Okay? So para gamitin mo kay Marcos Jr. sa kapatid mo para gumawa ng tama or what? At wala kang balak ilabas ang video. Kaya ako na naglabas. Mga kababayan, wala naman pala talagang balak ilabas si Amy Marcos
nailabas ang video na yan kung siya ang may hawak niyan. Gagamitin lang niya para sumunod sa kanya yung kanyang kapatid. Huwag tayo magsisinungaling dito. Malalaman ng taong bayan. Okay? Ang mga bagay-bagay. Okay? Huwag tayong magsisinungaling, Senator Amy Marcos. Kung gusto mong iligtas ang sinasabi mong mahal mo ang bayan, ngayon magsalita ka na. Pareho tayong naghahanap ng video, di ba? Naghahanap ka, naghahanap ako. Kaso nauna akong nahanap yan. Naunang may nag-send niya. Now, ako inilabas ko kasi wala akong vested interest. Inilabas ko yung video na yan para malaman ng taong bayan. Hindi para itago kasi kukontrolin ko si Bangag. Yan ang totoong kwento niyan, mga palangga. Alam ni Senator Amy na may video. Hindi lang niya ako kayang kontrolin na para i-keep yung video na yan. Now, sinasabi ko sa inyo yung totoo, magkaalaman na tayo dito. Alam ni Senator Amy na adik ang kapatid niya. Diba, Senator Amy, anong sasabihin mo? Sabihin mo na ngayon, uunahan ko na. Diba, ang sabi mo, na kapag lumabas na yung video, ang sasabihin mo sa kapatid mo, magpahinga ka na lang muna, bongbong. Mag-relax ka muna. Yun ang sabi mo eh. O, asan ka na? I'm waiting for you. Alam po ni Amy Marcos ang video na yan. Alam niya na yung video na yan ay ang kapatid niya. Total, gusto niyo akong kasuhan at gusto niyo makipag-coordinate ka mo dito sa Amerika. Okay? Asan na? 3 days na yata. Di ba? 3 araw na nakalipas. Gibo, asan ka na? Alam ni Amy Marcos ang video na yan. Hindi lang niya kayang kontrolin ang isang maharlika na hindi ipalabas yan. Now, you know, marami pang storya na kailangan nyo malaman. Do you think? Para sa inyong kaalaman. Kaya, di ba sabi ko sa inyo, antayin natin. In the past, sabi ko, antayin natin kung anong gagawin ni Senator Amy. I'm still giving her the benefit of the doubt. Sige, June 30, sabi 3rd week of July. Ano na? Once na mag-turn over si Inday, i-turn over niya yung, what you call it, yung pagiging secretary niya dyan kay Angara. Asan ka na, Senator Amy? Ayun, binukelya ko na. Alam mo na itong video na to, kapatid mo. Huwag tayo maglokohan. Tapos yung kapatid mo at ang mga aliporis na, what? Video control, task force video control? Baka magkawindang-winda kayo lahat. I'm not threatening you. Hindi nyo alam, mga palangga, ang pwede mangyari sa mga susunod na panahon, mga susunod na araw. Marcos Jr., alam ng kapatid mo, ikaw ang nasa video. Kaya tigilan nyo ang panggagancho nyo sa Pilipino. Alam na alam ni Amy yan. Behind the scene. Yan ang katotohanan. Ay, hindi ko alam kung kailan siya magsasalita. Para what? Sige nga. Para i-save mo yung sarili mo sa susunod mong political career. Sinusumpa ko sa inyo. Alam niyo, tatakot ako sa panakot nilang makikipag-ugnayan sa US dito. Anong kaso ko? Sige nga. Anong gagawin sa akin ng Amerika? Nagmas ano ba ako? Nagbangbang ba ako? May kinitil ba akong buhay? Nakatulong pa ako sa buong mundo na ipalabas at ipakita na ang Pilipinas ay may isang bangag na presidente at that is public interest. Diba? Public interest na ang Pilipinas, ang presidente ay addictus benedictus at alam ng kapatid niya. Kailan ka magsasalita, Amy Marcos? Alam mo, ang video ay kapatid mo. Tigilan mo kami. Kung hindi ka magsasalita, well, pupuruhan ka ng taong bayan. Di ba? Sabi ni Infinity Ultron, BBM resign. Eto, Senator Amy,
Nagkandamatay na mga kababayan mo. Anong poprotektahan mo? Political interest mo o yung bayan? Alam mo na lumuhod ka. Okay? Para hindi ilagay sa narco list ang kapatid mo. Kaya sabi ni Pangulong Duterte, bangag na bangag ang kapatid mo. Tinanong mo ko na kung si Pebbles Talakera ba ang inuutusan ni Lisa na nagpapabili ng polboron o yung shab-shab para sakay bangag. Huwag tayo magsinungaling. Tatayuan ko yan kahit saan tayo makarating. Now, hindi ka magsasalita. Ikaw, Inday Sara. Alam ko, magkaibigan kayo. Kailan ka dahil magsalita? Ano ba ang napag-usapan nyo ni Amy? Ginugurgur ka na, hindi lang ikaw. Ako, kami na nagsasalita. Ginugurgur na kaming lahat. Ayan, gusto pang arestuhin ang lahat na mga nag-share. Huwag kayong matakot. Mag-share kayo dahil right now at this point for 2 accounts ng Facebook account na nandoon sa event ko, okay? 2 days ago, ay nasa 20, kung di ako nagkakamali, more or less, nasa 24 million views na. 2 tao pa lang ang nag-post. And these people, wala silang following na katulad ni Harry Roque na 1.5 million ang following. Tapos ang views ni Spokes Harry, 26,000, 30,000, 50,000. And these people, nung nadoon ako sa party, sabi ko, turn on nyo ang inyong mga Facebook live. And these people, walang ganong following. Si Chris Lam, ang following, I think 14, 15,000. Si Rob, ang following niya, I don't know, mga ganon din, 10,000 siguro. Tapos itong 2 taong ito na nandoon sa aming event, combined views, what? How much? Almost 24 million. And kay Kuting, ang sona ni Kuting, 500, baka 600,000 views lang. So, ibig sabihin, nag-spread as wildfire. Kaya naman, kaya sila nagtalaga ng task force, what? Task force, pulburon video control. Imbis na flood control, video control. Kasi, alam nila na si Bangag ang nasa video at authenticated yon. Alam ni Amy Marcos na kapatid niya. Dahil may nakarating naman sa kanyang impormasyon bago ilabas ang video na yun. Di ba? Now what? Aba, ang daming mga ni Lisa Marcos Ang daming ngayon ang daming binayaran ng mga buwakan ng Genimis AI ang video. Ano daw? Yeah, AI. Ayun, gumawa sila ng AI. Pinalta nila yung pangalan yung mukha nila Pangulong Duterte. Tama yung mga gagunton. Okay. Kaya mo ganun talaga, magdidepensa sila. Right? Sorry sa interruption at meron tayong mga puting ahas. Okay. May mga